In these last days, time flies so fast. We see people are departing from the old to modern way of thinking. The advancement of technologies seems robbing our kids in our very own arms. We need someone who stand and lead them the old-fashioned way. Yes, the world is changing, but as long that there is a preacher to tell them about the love of God, yet there's still a hope in these last days. Patatawarin ko ba to? Hindi niya sinabi sa tao, o sige, bibigyan kita ng 1 linggo. Pag-aaralan ko kung patatawarin kita. O sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Bibigyan kita ng 1 taon. Diba? Titignan ko muna. Hindi ganun eh. Na nakita ng Diyos ng tama yung puso ng tao nung siya ay lumapit sa Diyos. Inamin niya yung kanyang kasalanan, humingi ng tawad. Automatic. Binigay ng Diyos yung bagay na yun. At ito yung matindi. Nung nagpatawad ang Diyos, walang kondisyon. Tama? Sometimes, ito yung prinsipyo ng sanlibutan eh. Sige, mapapatawad kita kapag nakita ko may pagbabago na sa buhay mo. Tama? Pero hanggat hindi ko nakikitang may pagbabago sa buhay mo, hindi tayo magkakaayos. Church, hindi ganun yung Panginoon. Ang katotohanan, everyday nakakagawa tayo ng kasalanan. Tama? Everyday. At everyday, tuwing tayo ay hihingi ng tawad, ang Diyos nagpapatawad. Tama? Everyday yun. Hindi tinitignan ng Diyos kung nagbabago ka ba or what. Ang tinitignan ng Diyos, lumapit ka sa akin eh. Nakita ko tama yung puso mo. Humingi ka ng tawad. Tatawarin kita. Kaya nga mali po yung sinasabi ng iba eh. Diba? Na yung pagpapatawad, hindi basta-basta binibigay. Church, prinsipyo ng sanlibutan yon. Hindi yung prinsipyo ng Diyos. Hindi yun yung itinuturo ng Bible. Ang itinuturo ng Bible, kapag yung kapatid natin nagkasala sa atin, automatic patawarin natin. Amen? Diba binasa natin kanina? Diba doon sa Matthew chapter 5? Anong sabi doon? Sabi ni Peter, Panginoon, hanggang ilang beses kong patatawarin yung aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses ba? Ano sabi ni Jesus Christ? 77 beses sa loob ng 1 araw. Why? Kasi simple lang ang sinasabi ni Kristo. Ang sinasabi ni Kristo doon na outright ibigay mo yung pagpapatawad. Amen? Nung pinatawad tayo ni Kristo, wala siyang hininging kondisyon eh. Amen? May kondisyon ba si Kristo? Ang katunayan, yung kaligtasan na natanggap natin, libreng kaloob ng Diyos. Amen? Hindi kailangan pagtrabahuhan ng tao. Ito ay kusang ibinigay ng Diyos at walang hinihinging kapalit. The same with us. Ang pagpapatawad, walang hinihinging kapalit. Kaya nga pag nagpatawad tayo, automatic, bigay na natin. Hindi, ang dami nating kondisyon. Talo pa natin yung Diyos. Diba? Sometimes yung tao, akala mo daig pa yung Diyos. Ang daming kondisyones na hinihingi.
niya alam na yung Diyos, nung pinatawad siya, walang kondisyon na hiningi sa kanya. Pastor, tao lang. Yun, Diyos yun. Kaya nga nakakahiya eh. Bakit? Kasi yun, Diyos. Sino tayo? Sino tayo para sabihin natin di tayo magpatawad? Kung yun Diyos nga nagpatawad, magmamalaki pa tayo sa harapan ng Diyos? Sino tayo? Sabi ng Bible, alabok lang tayo. Alabok lang tayo. Darating ang time, babalik tayo sa alabok. Haharap tayo kay Kristo. Yung kaluluwa natin, haharap kay Kristo. Huwag nating sabihin na Diyos yun. Kasi siya, Diyos. Nagawa niya yun. How much more tayo? Tama? Naintindihan niyo ako, church? So, kaya mali yun. Diba? Ang basis natin kung ano ang sinabi ng Bible. Ang katuruan natin kung ano yung ginawa ni Kristo, kung ano yung sinabi ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, magpatawad tayo, therefore magpapatawad tayo. Sabi ng isang mangangaral. Sabi ng isang mangangaral, Pastor, ang pagpapatawad proseso. Tama? Tama naman eh. Tama siya. Talagang ang pagpapatawad ay proseso. Pero yung proseso natin, nakabase sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Hindi kung ano yung sinasabi ng sanlibutan. Kaya nga kung ang basis ng proseso na yan ay nakabatay sa kung ano ang proseso ng sanlibutang ito, mali yung proseso na yon. Why? Kasi merong proseso na ibinigay ang Diyos. At yun ay mapapasa natin sa salita ng Diyos. Walang iba. Kaya tama siya. Pero dapat nakabatay sa proseso ng Diyos. Sabi ng isang mananampalataya, kung sila nakapagpatawad, ako hindi nga. Amen, no? Kung sila nakapagpatawad, ako hindi nga. Ang tawag doon pagmamataas. Tama? Bago natin sabihin yung bagay na yan, tignan natin kung ano yung kalagayan natin kay Kristo. Tama? Tignan natin sino tayo sa harapan ng Diyos. At kung paano ang Diyos pinatawad tayo sa ating kasalanan. Then tsaka natin sabihin yung bagay na yan. Meron ba tayong karapatan na sabihin yung bagay na yan? Sino tayo para magsalita ng bagay na yan? Mas dakila pa ba tayo kaysa sa Diyos? Mas banal pa ba tayo kaysa sa Diyos? Sino tayo? Kung yung Diyos na dakila sa lahat, sinless, walang kasalanan, natutong magpatawad, tayo rin naman bilang anak ng Diyos, matutunan natin gawin yung mga bagay na ito. Church, ang pagpapatawad hindi tao ang pumipilit. Amen? Oo. Kung naririnig natin yung mensahe na yan sa mga tao, hindi ibig sabihin yung tao na ito pinipilit kang magpatawad. Amen? Dapat maging positibo yung pananaw natin sa bagay na ito. Tama? Ay paano magiging positibo yung pananaw natin? Na yung mensahe na ito, hindi mensahe ng tao. Paalala to sa atin ng Diyos. Sino magpapaalala sa atin? Sino magpapaalala sa atin ng maling ginagawa natin? Hindi nga natin makita yung mga maling ginagawa natin eh. Hindi nga makita ng tao yung maling ginagawa niya.
Hindi makita ng anak ng Diyos yung maling ginagawa niya. Akala niya tama pa yung ginagawa niya, pero sa harapan ng Panginoon, mali pala. So dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, anong gagawin ng Panginoon? Paaalalahanan tayo. Amen? Narinig natin sa preaching. Mag-retaliate tayo? Magiging negative yung ating reaction? Hindi ba natin naisip na yan ay paalala sa atin ng Panginoon? Ha? Kung totoong mahal natin yung Diyos. Amen? Yun yung unang papasok sa ating isipan. Hindi tayo magmamataas. Hindi tayo magmamalaki. Tama? Hindi natin sasabihin sila nakapagpatawad ako, hindi. Biyaya dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon. Amen? At yun din yung gustong makita ng Diyos sa atin. Yung character ng ating Panginoong Yesus, ito rin yung gusto niya makita sa atin. Kung paano siya nagpatawad, ganun din naman tayo ay magpatawad. Not only that, it has no limitation. Ang pagpapatawad, walang limitasyon. Amen? Anong sabi rito? Sa Matthew chapter 18, sabi niya, sabi ni Peter, Panginoon, hanggang kailan ako dapat nagpatawad? Diba? Pero ano sabi ng Panginoon? 77 beses. Simple lang yung message na sinasabi ng Panginoon kay Peter, na ang pagpapatawad, walang limitasyon. Amen? Walang limitasyon. Why? Kasi si Jesus Christ, yung kanyang kapatawaran, walang limitasyon. Kahit araw-araw, oras-oras, minu-minuto tayong nagkakasala, once na humingi tayo ng tawad, ang Diyos handang magpatawad. Ganon din yung gusto niyang makita sa atin. Tama? May kasabihan nga yun sa libutan one is enough, two is too much, and ano yung sumunod? Yung three is what? More than enough? Yung ba yun? Diba? Una, okay lang. Pangalawa, diba? Parang sumusobra na. Pangatlo, hindi na tama. Alam niya, sabi ng Bible, 77 beses. Doon sa iisang tao na nagkasala sa iyo, patatawarin mo pa rin siya. Amen? Kaya nga, nagulat yung mga alagad ng ating Panginoong Yesus Na-expect nila yung isasagot ng Panginoong Yesus sa kanila. Okay, so sobra na yung 7 beses. Pero anong ginawa ng Panginoon? 10 beses na higit sa sinasabi nila. Yun yung pamantayan ng Diyos. Amen? Nandiyan ba po kayo? Amen? Ba? Walang limitasyon. Walang limitasyon yung pagpapatawad. Amen. Then, there is forgetting. Merong pagkalimot. Saan? Sa kasalanan na nagawa sa atin. Amen? Ang kalilimutan natin, hindi yung tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. Sometimes na nangyayari, ang kinakalimutan yung tao na nakagawa ng kasalanan para lang maging okay siya. Church, hindi yun ang kalilimutan natin. Ang kalilimutan natin yung kasalanan na nagawa sa atin. Amen? Oo. Hindi na laging inuungkat-ungkat pa. Di ba? Sometimes, ito yung ibang Kristiyano Diba, nakagawa ng kasalanan sa kanya. Pag na may nakausap na ibang tao, ikukwento yung ginawang kasalanan sa kanya nung kapatid niya or nung kapwa niya. Pero sabi niya, napatawad niya na. Diba?
Church, hanggat hindi natin natututunan limutin yung kasalanan na nagawa sa atin, baka mamaya hindi pa talaga tayo nagpapatawad. Amen? Kasi yung tunay na nagpatawad, hindi niya nababalikan pa yung kasalanan na nagawa sa kanya ng kanyang kapwa. Alam niyo, ganun din sa mag-asawa eh. Tama? Sometimes yan yung problema ng mag-asawa. Ano, pastor? Yung kasalanan nung nakaraang 10 taon pa nakakalipas. Di ba? Pagka nagtatalo, nauungkat eh. Iniisa-isa pa. So makikita natin dito na talagang hindi pa okay. Hindi pa talaga nakapagpatawad. Kasi kung totoong nakapagpatawad, hindi mo nababalikan yun eh. Hindi mo na iisa-isahin pa. Kalilimutan mo na yung bagay na yon. Di ba? O sige, total, okay na tayo. Okay na yan. Alam niyo, church, ganun yung ginawa ng Diyos sa atin. Nung tayo ay kanyang pinatawad, yung kasalanan natin, kinalimutan niya na. Amen? O kaya nga po tayo ay makakapunta sa langit eh. Amen? Bakit? Kasi hindi na nakikita ng Diyos yung kasalanan na ginawa natin. Ano yung nakikita ng Diyos? Ano yung nakikita ng Diyos? Yung kapatawaran na ginawa ni Kristo sa atin. Yun yung nakikita ng Diyos. Kaya nga every time na tayo ay nagkakasala, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Why? Kasi pinatawad na ni Kristo yun. Yung kapatawaran na ginawa sa atin ni Kristo, yung kasalanan natin noon, yung kasalanan natin ngayon, at yung kasalanan na gagawin ng tao sa hinaharap. Hindi niya pa nagagawa yon, pero si Kristo, pinatawad na yung tao. Amen? Kaya nga kung yung tao, tatanggapin niya yung kapatawaran ni Kristo sa kanyang buhay. Pagdating niya sa langit, hindi na titignan ng Diyos yung kasalanan niya. Why? Kasi kinalimutan na ng Diyos. You know? Yun yung pagpapatawad. Anong sabi ng Hebrews chapter 8 verse 12? For I will be merciful to their what? Unrighteousness. And what? And their sins. Bakit sins ang ginamit dito? Bakit hindi sin? Pag sin, walang S, ito yung kasalanang namana natin. Amen? Kasama na yun na napatawad. Pero pag ginamit sa Bible, yung salitang sins, ito yung kasalanan na nagagawa natin. At kasama sa pinatawad, kinalimutan ng Diyos yung mga kasalanan na ginagawa natin. Yes, may consequence. Diba? May mga ibang pilosopo eh. Pastor, hindi kinalimutan, may consequence. Yes, may consequence. Pero ano yung consequence? Dahil ba hindi ka pinatawad? O dahil mahal ka ng Diyos? Tama? Yung consequence, hindi ibig sabihin, hindi ka pinatawad. Tama? Yung consequence, hindi ibig sabihin, hindi kinalimutan ng Diyos yung kasalanan mo. Ang katotohanan, kinalimutan ng Diyos yung kasalanan natin. Ang purpose ng consequence para ituwid tayo sa ating pagkakasala. Maging maintindihan natin yung bagay na yan. Amen? So yung kasalanan natin, sabi ng Bible, kinalimutan ng Diyos. And their sins and their iniquities will I remember no more. Yan yung ginawa ng Diyos sa atin. Yes, ito ay pangako niya sa bansang Israel. Tama? Pero ito rin yung pangako niya sa atin. Kaya tayo makakapunta sa langit. Diba? Number 4, not only there is a forgetting of sin. Number 4, there is reconciliation.
there is fellowship. Okay? There is fellowship. Sabi nung isang tao, Pastor, mapapatawad ko yung tao na yan. Pero yung dating relasyon namin, hindi na may babalik yun. Yun yung prinsipyo ng sanlibutan. Tama? Dapat maging aware tayo sa bagay na yun. Makita natin, ano ba yung prinsipyo ng Bible? Ano ba yung prinsipyo ng Diyos? Ano ba yung prinsipyo ni Kristo? Ano ba yung prinsipyo ng sanlibutan? Church, kung yung prinsipyo na yan ay against sa itinuturo ng Bible, therefore hindi natin gagawin. Tama? Kasi ang basis ng ating pananampalataya, katulad ng sinabi ko, kung ano ang sinabi ng Bible. Final yun. Tama? Walang pero-pero. Walang teka-teka. Walang pag-iisipan ko. Automatic, final yun. Sinabi ng Bible, period, tapos. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Naniniwala ba kayo doon? Ha? Kasi kung sasabihin natin na hindi, huwag na natin itong pag-aralan. Tama? Kung sasabihin natin na parang may problema yung sinasabi ng Bible, bakit pa tayo nandito? Ha? Bakit pa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Di ba? Kaya natin inaaral yung salita ng Diyos kasi naniniwala tayo na ito ay tama. 100% tama at walang maling itinuturo. Amen? So sabi niya, may reconciliation. May fellowship. Pero ano nang gagawin natin? Makikipag-reconcile tayo. Ibabalik natin yung fellowship natin sa Kanya. Ang tanong, ano ba yung ginawa ni Kristo nung tayo ay pinatawad niya? Ano yung ginawa ni Kristo? Ano yung ginawa ng Diyos pagkatapos natin makamtam yung kapatawaran ng ating kasalanan? Ano yung ginawa ng Diyos? Sinabi ba sa atin ng Diyos, o okay na tayo, sige, bahala ka na sa buhay mo. Yung ba'y sinabi ng Diyos? O sige, okay na tayo, pero hindi ka sa akin pwedeng lumapit. Hindi ka sa akin pwedeng manalangin. Hindi ka sa akin pwedeng sumamba. Pero okay na tayo. Napatawad na kita sa kasalanan mo. Yung ba'y sinabi ng Diyos? Hindi yun eh. Anong sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 21? And you were, sabi niya rito sa Romans chapter 5 verse 10. Sabi niya rito, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Sabi, no? Anong ginawa ng Diyos? Nakipag-reconcile sa atin. Amen? Dati, sabi ng Bible, kaaway tayo ng Diyos. Tama? Dahil sa ating kasalanan, tayo ay naging enemies ng Diyos. Pero dahil pinatawad tayo ni Kristo, amen? Nireconcile tayo sa Kanya. At anong ginawa ng Diyos? Anong sabi sa John 1:12? Anong sabi sa John 1:12? Anong sabi doon? Sige nga, paki-open natin yung ating Bible. Paki-open nga natin yung ating Bible. Yan, pakibasa, sabay-sabay.
Let us read. Basahin po natin. Sama-sama po tayo magbabasa. Alam ko, kabisado nyo yan. Amen? So basahin po natin. Let us read. But as many as received Him, to them gave He the power to become as sons of God. Grabe, no? Binalik niya yung fellowship? Ha? Binalik niya? Yes. Tama? Yung dating napakalayong relasyon ng tao at Diyos dahil sa kasalanan. Nung si Kristo pinatawad yung ating kasalanan, yung hadlang sa relasyon ng tao, inalis ng Diyos. At hindi lang yan. Anong sabi ng Diyos? Hindi lang inayos yung relasyon natin, ginawa pa tayong anak ng Diyos. Kaya nga tayo ay nakakalapit sa Panginoon, sa panalangin eh. Why? Kasi yung fellowship ibinalik ng Diyos. Kaya nga natatawag natin yung Diyos Ama na Ama. Why? Kasi ibinalik niya yung relasyon, yung fellowship ng tao sa Diyos. Bakit tayo nakakapagsamba ngayon? Dahil ibinalik ng Diyos yung fellowship niya sa tao. Amen? Kung hindi niya ibinalik yun, wala tayo rito. Walang pagsamba sa Diyos. Walang kabuluhan yung pag-aawit natin dito. Pero dahil sa kapatawaran ng Diyos, nagagawa nating sumamba sa Kanya. Amen? Nagagawa natin tumawag sa Kanyang pangalan. Nagagawa natin tawagin siyang Ama. Nagagawa nating basahin yung Kanyang salita. Why? Kasi dahil merong reconciliation. Amen? Merong pagpapatawad. Merong pag-ayos sa relasyon. Amen? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Why? Kasi pinatawad tayo. At kapalit nito, matutunan din natin gawin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Huwag natin tignan yung ating emosyon. Huwag natin tignan yung sinasabi ng iba. Ang tignan natin, yung Diyos. Ano yung sinasabi ng Diyos sa atin? Kasi kung pakikinggan natin yung ating emosyon, pakikinggan natin yung sinasabi ng iba, baka mamaya mali. Diba? Imbis na may ayos natin yung puso natin sa Diyos, mas lalo tayong mapalayo sa Diyos. Amen? Mas lalo tayong mapahiwalay sa kalooban ng Diyos. Nandiyan pa kayo? Amen. Not only that, ang haba, Pastor. Diba? Ito na yung last. Matatapos na tayo. Last. Sabi dito, there is peace. May kapayapaan. Amen? May kapayapaan. Alam niyo, church, yun yung blessing pag nagpatawad tayo. Amen? Meron tayong kapayapaan sa ating puso. Meron tayong kapayapaan sa ating buhay. Tama? Alam niyo, napakahirap na naglalakad ka sa kalsada, nakita mo yung taong kaalitan mo, mas okay pang dumaan sa'yo sa longkat. Tama? Huwag mo lang makasalubong yung tao na kinaasaran mo. Diba? May kapayapaan ba doon? Walang kapayapaan doon. Ang layo-layo ng lalakaran mo eh. Samantalang ito, ang lapit lang. Diba? Papagurin mo yung sarili mo na lumakad ng malayo, huwag mo lang makita yung tao na ito kasi makakasalubong mo. At pagka nakasalubong mo, magbabago yung mood mo. May kapayapaan? Wala. Tama? Pero try natin na matuto tayo magpatawad.
Diba? Pupunta tayo sa church, makakapagsamba tayo ng maayos. Tama? Pagsamba tayo ng maayos. Why? Kasi okay ka na eh. Diba? Napatawad mo na yung kasalanan ng kapwa mo. Amen? Lipat ka ng ibang church, hindi ka nakapagpatawad, magiging okay ka, hindi pa rin. Tama? Why? What if kung yung isang miyembro doon ay nakagawa rin sa'yo ng hindi maganda, nabwisit ka, kinaasaran mo, ano gagawin mo? Lilipat uli. Tama? What if kung yung leader ng church na yun nakagawa ng hindi maganda, na-disappoint ka, anong gagawin mo? Lilipat uli. May kapayapaan ka? Wala. Diba? Bakit? Magpapalipat-lipat ka lang eh. Kaya napakahalaga ng pagpapatawad. Kasi sa pagpapatawad, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Nung tayo ay pinatawad ng Diyos, ang Diyos napasipay sa ating kasalanan. Amen? Napasipay yung Diyos eh. Ganon din tayo. Amen? Kung tayo ay makapagpapatawad, diba? Mapapasipay po tayo. Diba? Anong sabi rito sa Romans chapter 5 verse 10? For if when we were enemies, diba? Kaaway. Sino kaaway? Tayo. Nino ng Diyos. Diba? Bakit tayo naging kaaway ng Diyos? Dahil sa ating kasalanan. Ang Diyos hindi siya napapasipay sa tao. Amen? At anong sabi dun sa Isaiah? Sa Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you between you and your God, and your sin have hid His face from you that ye will not hear. Nakita natin yon? Dahil sa ating kasalanan, ang Diyos hindi napapasipay, kaya nga kahit lumapit tayo sa Kanya, ang Diyos hindi tayo pinakikinggan. Amen? So ngayon, anong ginagawa ng tao sa Old Testament para mapasipay yung Diyos? Ang ginagawa ng Diyos, ng tao, nag-o-offer sila ng dugo ng hayop. Amen? Nag-o-offer sila ng dugo ng hayop para yung Diyos mapasipay sa kasalanan nila. Pero ang problema, sapat ba yung dugo ng hayop para mapasipay yung Diyos? Hindi. Kaya para mapasipay yung Diyos, anong ginawa niya? Personal na nagpunta yung Diyos dito sa lupa. At personal niyang pinatawad ang tao sa kanilang kasalanan. At nakipag-reconcile personal ang Diyos sa tao. Grabe yung ginawa ng Diyos, no? Para lang ma-reconcile tayo. Anong sabi niya rito? Let us continue. Romans chapter 5 verse 10. Sabi niya, for if we, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Alam niyo, church, yung paglipat sa church, sa ibang church, parang pag-o-offer ng dugo ng hayop. Amen? Hindi napapasipay yung Diyos. Amen? Pupunta ka ng ibang church, mapapasipay ka? Hindi ka mapapasipay. Why? Kasi every time na makikita mo yung tao na kagalit mo, nakagawa ng hindi maganda sa'yo, nakadisappoint sa'yo, magiging okay ka ba? Ha? Magiging okay ka? Hindi ka magiging okay. Ganon din yun. Yung hayop, yung dugo ng hayop, hindi nagiging okay yung Diyos doon. Amen? Kaya anong ginawa ng Diyos para maging okay siya? Personal na nagpunta sa tao. Yun yung gusto ng Diyos. Personal
na lumapit tayo sa tao. Makipag-usap tayo. Makipag-reconcile tayo. Why? Kasi yun yung solusyon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Yun yung solusyon. Ang nakitang solusyon ng Diyos para mapasipay ang Diyos sa kasalanan ng tao, binigay niya si Kristo. At si Kristo yung naging kapatawaran sa ating kasalanan. Amen? At dahil dyan, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Amen? Nandiyan pa po kayo? Amen. Sabi rito sa Colossians chapter 1 verse 21, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by the wicked works, yet now He reconciled. Amen? Sabi niya rito sa Ephesians chapter 2 verse 16, sabi niya, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Anong ginawa ng Diyos? Yung enmity. Amen? Between doon sa tao at sa Diyos, inalis ni Kristo. Kaya ang Diyos napasipay. Verse 18, for through Him we both have what? Access by one Spirit unto the Father. Nakita niyo yung kapayapaan? Amen? So dahil nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, ang Diyos na payapa sa atin, nakakapag-usap na tayo. Nagagawa na natin makipag-usap sa Diyos. May kapayapaan na eh. Amen? Ang Diyos, hindi nabingi para hindi pakinggan yung ating mga hinaing. Ang Diyos, hindi na bulag para hindi makita yung ating kalagayan. At dahil yan sa kapatawaran na ginawa ni Kristo. Amen? Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Diba? Tayo ay nagkaroon. Sabi rito, Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Church, hanggat hindi natin natututunang magpatawad, wala tayong kapayapaan. Kapayapaan. Pero kung matutunan natin magpatawad, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano, simple lang naman yung message. Alam ko mahaba na. Simple lang. Isa lang yung challenge ng message sa atin. Na bilang mga anak ng Diyos, matutunan natin magpatawad.